Buhay Hari, The Rima Story. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakatutok sa Barangay Love Stories. Isa ako sa mga libu-libo ninyong tagapakinig at panatiko ng inyong programa sa radyo. At napasulat ako upang humingi ng payo sa mga kabarangay natin ang sitwasyon ko sa aking kapatid na si Edric. Hindi niya tunay na pangalan. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rima, 32 years old, isang photographer at taga Manila. Magkasama kami sa bahay ng nakababata kong kapatid na si Edric. Nagtatrabaho sa abroad ang mga magulang namin at kahit gustuhin ko nang bumukod ng tirahan, ay hindi ko magawa dahil nakiusap sila na bantayan namin ng kapatid ko ang bahay namin dito nga sa Manila. Hindi naman kami mahirap pero malayo rin sa pagiging mayaman. Siguro ay may kaya lamang dahil parehong masipag magtrabaho ang parents namin. Pero katulad ng ibang pamilya ay hindi rin perpekto ang sa amin, Papa Dudut. At ang pinakamalaking isyo ko ay ang pagiging sutil at pasaway ng nag-iisa kong kapatid, Papa Dudut. Kainis naman tong engot kong kakampi. Ay, takte! Bakit nawala ng connection? Ano nangyari? Nakuha mo pa magtanong? Di ba ba halata? Pinatay ko yung wifi. Anak ng tokneneng naman, Ate Rima. Bakit mo ginawa yun? Kita mo naglalaro ako. Oo nga, nakikita ko. Pero naiirita ako sa'yo eh. Wala ka nang ginawa maghapon magdamag kundi maglaro. Pati ba naman paglalaro ko, issue sa'yo? Dami mo namang issue sa akin. Madami naman talaga kasi kasalanan mo rin naman. Ano na namang ginawa ko? This oras na ng gabi, di ba? Tapos napakaingay mo pa. Kahit dun sa kwarto ko, dinig na dinig yung pagsasalita mo ng kung ano-ano. Malamang, nagagalit ako sa kakampi ko. Masyadong aanga-anga. Pero ngayon, sa'yo na ako nagagalit kasi masyado kang epal. At ako pa talaga ang epal? Sino pa nga ba? Alam nga namang ako, ikaw ang nagpatay ng wifi kahit na naglalaro ako. Kung di ba naman epal tawag dun? Sige nga. Wag na wag mo ako matawag-tawag na epal, Edric ha? Ako pa rin ang ate sa ating dalawa. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Pero para yatang masyado mo nang ginagamit ang pagiging ate mo sa ating dalawa. Bakit? Masama ba yon? Hindi, pero nakakainis na kasi. Lagi na lang, porke ate kita, ikaw na ang dapat masunod. Sino pa ba ang dapat masunod? Ako naman ang mas matanda sa ating dalawa. Yun na nga eh. Saka huwag mong questionin ang pagiging ate ko kasi di naman ako pala utos sa'yo. Saka kung makapagsalita ka dyan, akala mo kung sino kang pinagbabawalan na gawin ang gusto mo ah. Ang hinihingi ko lang naman konting konsiderasyon, lalo na't gusto ko sana magpahinga. Pero di ko magawa kasi napakaingay mo. Bakit di ka na lang mag-earphone kung naiingayan ka pala sa akin? Bakit di mo na lang kaya i-zipper yung bunganga mo para di na maingay? Para namang pwede kong gawin yun. Pwede namang itikom mo pero pinipili mo lang na hindi gawin. Ay nako, parehong-pareho talaga kayo ni Lola na masyadong istrikta. Kung makaasta ka kasi parang di rin ako nakatira sa pamamahay na to. Hoy ate, ipapaalala ko lang sa'yo na hindi mo lang to bahay. Kina mama at papa to at anak din naman nila ako kaya may karapatan ako rito. Hoy Karen, saka sinabi ko ba na wala kang karapatan sa bahay natin? Pati si Lola na nananahimik na sa hukay at dinamay mo pa. Gusto mo bang bumangon yun doon tapos dalawin ka rito at kaltukan dahil sa mga katwiran mong baluktot? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Alam mo namang kinikilabutan ako eh. Kahit lola natin yun, kadiri pa rin. At nakakatakot na babangon siya sa hukay tapos dadalawin tayo rito. Anong tayo? Ikaw lang? Bakit ako lang? Kasi ikaw lang naman yung pasaway sa atin. Grabe ka naman. Ikaw ang mas grabe. Kung umasta ka, kala mo teenager ka pa rin 26 years old ka na. Nako. Kung pagsasabihan mo na naman ako tungkol sa paglalaro ko ng mobile games, alam ko naman yun. Paulit-ulit ka na lang sa mga sinasabi mo. Daig mo pa yung sirang plaka. Paano ako di magiging sirang plaka napakapasaway mo? Tapos hindi ka pa makaintindi. Talaga masisiraan na ako ng ulo sa'yo, malapit na. Oo na, sige na.
Kasalanan ko na. Palagi naman eh. Mabuti pa matulog ka na. Ayoko pa. Kung ayaw mo matulog, edi magpatulog ka. Papa Dudut, wala naman kaming kasambahay para magbuhay hari ang kapatid ko at iasa sa akin ang mga gawaing bahay. Mabuti sana kung hindi ako nagtatrabaho, malamang ay pagod na ako pag uwi ko pa lamang. Kaya nga hindi ko mapigilang mapikon at magalit sa madalas niyang ikatuwiran na palibhasa'y lalaki siya at wala namang kaalam-alam sa paglilinis ng bahay. Tapos babae ako, kaya dapat ako ang gumawa ng mga yon. Dahil mas madalas na malayo ang mga magulang namin ay lumaki kami ng kapatid ko sa pangangalaga ng aming lola na siyang nanay ni mama. Pero noong 2021 ay namatay na ito dahil sa katandaan at komplikasyon ng ilang sakit. Lungkot na lungkot ako noon pero alam ko na hindi na mahihirapan ang lola namin saan man siya naroroon ngayon. Kaya lang ay naging mas mahirap sa akin na pasunurin at sawayin si Edric dahil pakiramdam niya ay pwede na niyang gawin ang lahat ng gusto niya dahil wala na si Lola na madalas ay sumasaway sa kanya noon. Spoiled din kasi ang kapatid kong ngayon na palaging kinakampihan ni na mama at papa. At kahit na sa edad niyang 26 years old ay parang bata pa rin siyang umasta. Isang araw ay merong sinabi sa akin si Edric dahilan para magulat ako ng husto. Papa Dudut. Bukas yan. Ate Rima, busy ka ba? Medyo. Marami kong ini-edit. Mamaya na yan. Usap muna tayo. Tungkol saan ba yon? Basta. Anong basta? Di ba pwedeng sabihin mo na ngayon? Pwede naman pero papasok muna ako sa kwarto mo, pwede? Pwede, pero hanggang dyan ka lang sa may pinto. Grabe ka talaga sa akin. O sige, dyan ka na lang sa likod ng pinto. Sa likod ng pinto? Eh di sa labas na yun. Ano ba kasing sasabihin mo? Sabihin mo na kaysa nagpapaligoy-ligoy ka pa dyan. Sinasayang mo lang oras mo, kita mong dami ko pang trabaho. Ate naman eh. Ano nga yon? Ano kasi? Huwag kang magagalit ha. Depende kung ano na naman yung ginawa mo. Sobra ka naman. Parang lumalabas eh. Wala na akong ginawang matino. Kung may matino ka mang ginawa, mabibilang lang sa mga daliri ko sa kamay. Pero kung kalokohan, kasutilan at pagiging pasaway, lagpas na sa lahat ng mga daliri ko sa kamay at paa. Kaya ano, sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin. Sige, pero... Ay, bahala na nga. Pero gusto ko lang sabihin na magiging tita ka na. Ha? Sorry, pero parang nabingi yata ako. Ano uli yung sinabi mo? Sabi ko, magiging tita ka na. Paano nangyari yon? Kasi magkakaanak na ako. Ha? Uulitin ko na naman ba yung sinabi ko? Hindi, pero seryoso ba yan? Magkakaanak ka na? Oo. Pero wala ka namang girlfriend ah. Akala mo lang wala, pero meron. At hindi mo man lang pinakilala sa amin nila mama at papa. Eh, bago pa lang naman kami. Gaano ka bago? 1 buwan. Tapos nabuntis mo na agad? Siyempre, magaling tong kapatid mo. Binida mo pa talaga yan eh, sigurado ka na ba dyan sa pinasok mo? Hindi naman sa pag-aano, no? Pero hindi biro-biro ang pagkakaroon ng anak. Alam ko naman yun. Tsaka feeling ko ready na naman ako para magkaanak. Ang tanda ko na kaya. Ayoko namang dumating yung punto na uugod-ugod na ako tapos tsaka pa lang ako magkakaanak. Kaya ikaw ate, mag-anak ka na rin. Sige ka. At bakit naman napunta sa akin ang usapan? Concerned lang naman ako sa matres mo kasi di ba? Ganun yung mga babae. Habang tumatanda nahihirapan na magkaanak. Salamat sa concern mo sa matres ko pero ayos lang naman ako. Hindi ko pa gusto magkaanak kasi alam ko wala pa akong may papakain sa magiging baby ko. Grabe ka naman. May trabaho ka naman ah. Oo nga, pero di pa sapat ipon ko. Siyempre tutulungan ka ng magiging asawa mo nun. Pwede ba? Wag na nga natin pag-usapan ng tungkol sa akin. Yung tungkol sa'yo ang pag-usapan natin dito kasi nakakaloka lang na wala kang ang trabaho tapos nakuha mo pang mag-anak?
Alam ko nasa tamang edad ka na pero sana alam mo yung responsibilidad na pinasok mo para sa magiging anak nyo. Siyempre, alam ko naman yun. Tsaka nandyan naman sina mama at papa eh. Pwede akong humingi ng tulong sa kanila pag di namin kinaya. Ay wow! Sa lagay sagutin pa pala nila mama at papa ang magiging anak nyo? Bakit hindi? Apo naman nila yung magiging anak ko. Buti sana kung hindi. Papa Dudut, alam ko naman na nasa tamang edad na ang kapatid ko para sa ganong bagay. Pero para sa akin ay wala pa siyang kakayahang magtaguyod ng pamilya. Kaya hindi ninyo ako masisisi kung nainis ako ng bahagya sa ibinalita niya sa akin. Sa huli, nalaman na rin ng parents namin ang nangyari at gano'n na lamang ang gulat ko dahil hindi man lang siya nasermonan ni na mama at papa. In fact, natuwa pa sila at excited dahil magkakaapo na raw sila. Sa kabilang banda ay napaisip ako kung ako lang ba talaga ang kontrabida sa pamilya namin dahil hindi ko kayang suportahan ang kaligayahan ng kapatid ko. Pero naisip ko rin naman na hindi ko siya hinahadlangan. Para saan hindi ba? Ang akin lang ay gusto ko siyang mag-mature at mas maging responsable. Lalo na at magkakaanak na siya. Dapat ay matuto na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa at hindi na palaging palaasa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, simula pagkabata ay si Edric na ang paborito ng mga magulang namin. Sinasabi lang nila na pareho nila kaming paborito dahil mga anak nila kami pero ramdam na ramdam ko na mas higit ang pagmamahal nila sa kapatid ko. Nung una ay kinakalungkot ko yon pero sa huli ginawa ko na lamang inspirasyon ang bagay na yon para tumayo sa sarili kong mga paa. Buti na lamang, sa aming dalawa ni Edric ay ako ang paborito ng lola namin. Sa pagpapatuloy ng sulat ko ay hindi ka nagtagal, ay pinakilala sa amin ni Edric ang babaeng nabuntis niya. Masasabi ko naman na mabait ito kaya naman pumabor sa kanila ang mga magulang namin. At kahit na nasa malayo ay binigay nila sa kapatid ko at sa girlfriend niya ang basbas nila upang maikasal. Oo, ikinasal sila sa huwes at sa pag-uwi na lang daw ng mga magulang namin gaganapin ang kasal sa simbahan. Sa bahay namin tumira si Edric at ang asawa niya sa loob ng 6 na buwan ay pinakisamahan ko sila ng maayos, Papa Dudut. Ay, takte naman! Bopols, wagas! Imbis na pa ganito, pa ganon. Edric, kailan mo planong hugasan yung mga pinggan dun sa lababo? Mamaya na! Kanina ka pa mamaya ng mamaya eh. Ikaw nga, kanina ka pa utos ng utos dyan. Aba, bakit naman nagagalit ka dyan? Kasi masyado kang utosera. Sabi-sabi ka pa nun na di ka pala utos. Pero pati paghuhugas ng pinggan sa akin mo pa inaasa. Kita mong busy ako oh. Naglalaro ako, di ba? Ay, takte! Wala na. Talo na kami nag-dial sa'yo. At bakit ako sinisisi mo? Sino pa ba sisisihin ko? Yung asawa ko wala naman dito kasi nasa trabaho. Buti pa yung asawa mo kahit buntis ang sipag-sipag magtrabaho. Tapos ikaw na naturingang lalaki nga pero nandito lang sa bahay at naglalaro lang ng mobile games. Paghuhugas na nga lang ng pinggan gagawin mo at paminsan-minsan pagawalis pero hindi mo pa rin ginagawa. Maawa ka naman sa akin. Galing pa akong trabaho at pagod na pagod ako pero sa lagay mukhang ako pa yata maghuhugas sa mga pinagkainan mo dun sa lababo. Nanggigitata na yun saka naninigas na yung tirang kanin. Di mo man lang binabaran ng tubig. Dami mo namang ebas eh. Kung ayaw mong hugasan, edi wag. Huwag ka na magsalita dyan. Kairita lang at karindi sa tenga. Dinamay mo pa yung asawa ko. Kinumpara mo pa ako sa kanya di nga yung nagrereklamo. Siya naman may sabi na sayang daw kung magre-resign siya sa trabaho. Lalo't pinaghirapan niya yung posisyon niya ngayon. Kaya pinagbigyan ko. Oh, ikaw, anong plano mo sa buhay? Hihilata ka na lang dito sa bahay at maglalaro ng mobile games hanggang mga anak-asawa mo? Bakit ka ba kasi nakikialam sa amin? Hindi naman sa nakikialam ako.
Pero curious lang ako at concerned para sa pamilya nyo. Alam ko naman na wala na akong pake rito, pero hindi ko lang mapigilan pagsabihan ka lalo na nakatira tayo sa iisang bubong. Para sa akin responsibilidad ko yon kasi ate mo pa rin ako. May katapusan din pagiging ate mo sa akin, lalo na may asawa na ako. Wow ha? Tingin mo ba gusto ko na pinagsasabihan ka pa rin? Siyempre ayoko na kasi nakakasawa na rin. Lalo na parang wala ka namang naiintindihan sa mga sinasabi ko. Kaya lang kung hindi ako, sino magsasabi sa'yo? Pasalamat ka nga may pakialam pa ako sa'yo at sa pamilya mo. Imbis na tingnan mo ng negatibo yung ginagawa ko, bakit hindi ka nalang magpasalamat kasi pinagmamalasakitan kita? Mamaya sa huli sisihin mo pa ako kasi hindi kita pinagsabihan. Tapos ako pa sasabihin mong maraming sinasabi? Totoo naman eh. Marami ka naman talagang sinasabi na hindi na dapat sabihin. Hindi ka lang marunong makinig. Lagi mong minamasama lahat ng pangaral namin sa'yo ni Lola. Tapos tingin mo pa sa amin ay kaaway mo. Bakit, hindi ba? Hindi naman talaga kasi pamilya tayo. Pamilya raw. Totoo naman ah. Kung pamilya tayo, dapat sinusuportahan mo ako sa desisyon ko nung mag-asawa. Kaso hindi eh. Anong hindi pinagsasasabi mo dyan? Mukha kasing hindi ka masaya nung pinakilala ko sa inyo nila mama at papa yung mapapangasawa ko. Nakasimangot ka pa nga nun. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang itsura mo. Kay Rita. Hoy, bago mo ako akusahan ng ganyan, sana binalikan mo muna lahat ng maayos sa pakikisama na ginawa ko sa inyo ng asawa mo nung tumira siya rito. Kung makapagsalita ka, masyado mo na akong hinuhusgahan dahil lang sa reaksyon ko nung time na yon. Saka bakit di ako magiging masaya? Ewan ko. Siguro naiinggit ka sa akin kasi naunahan kitang maikasal. Hindi ako inggit sa'yo, no? Ayoko na lang magsalita. Buti pa maghugas ka na ng pinggan dyan. Kainis naman eh. Ayoko nga maghugas ng pinggan. Papadudot masasabi kong mabait ang napangasawa ni Edric. Masipag din ito sa bahay. Pag walang trabaho kaya naging close nga kami. Pero nasa kapatid ko talaga ang problema dahil akala ko ay magbabago na siya lalo na at magkakaanak na rin sila. Kaya lang ay parang lalong lumala ang katamaran niya, bagay na hindi ko na kayang palampasin. Kaya naman napagsabihan ko na siya. Bale, ang asawa niya kasi ang nagtatrabaho sa kanila at ang kapatid ko ay nasa bahay lang. Kaya lang noong kalagitnaan ng 7 buwan ng tiyan ng asawa ng kapatid ko ay nag-early labor siya. Kaya naman na-confine siya noon sa ospital. Nanatili siya doon ng halos 1 buwan bago nag-decide ang mga doktor na isisaryan na siya. Ako ang nag-asikaso ng mga papeles ng asawa ng kapatid ko mula pagka-ospital hanggang makalabas sila ng baby niya dahil hindi naman maaasahan si Edric. Kahit nakakapagod ay masaya naman ako. Lalo noong ligtas na silang nakauwi na sa bahay namin. Mabilis na nagdaan ng 6 na buwan ang kapatid ko ang naatasang mag-alaga sa anak nila habang nagtatrabaho ang asawa niya. Kaya lang ay meron palang ginawang kalokohan si Edric. Dahilan para magkalamat ang relasyon nila ng asawa niya. Nagkaroon kasi siya ng kabit bagay na kinagalit ko ng husto. Pero dahil likas na mabait ang asawa niya ay mas pinili na lamang nitong makipaghiwalay ng landas sa kapatid ko kasama ang kanilang anak. Makaraan lang ang 1 buwan ay dinala ni Edric sa bahay namin ang kabit niya at ipinakilala pa sa akin, Papa Dudut. Ate Rima, siya nga pala si Abilene, girlfriend ko. Hi, Ate Rima! Girlfriend? Kahihiwalay mo lang sa asawa mo, di ba? Huwag mong sabihin na siya yung dahilan kaya nasira kayo ng asawa mo. Oo, pero wala na ba akong karapatang lumigaya ulit? Oo nga naman po. Huwag naman po kayong ganyan sa kapatid nyo. Hindi ikaw ang kausap ko, kaya huwag ka sumabad dyan. Sobra naman kayo sa akin. Bakit ba ang init ng ulo mo kay Abilene? Wala naman siyang ginagawa sa'yo, ate. Totoo pala ang kwento mo tungkol sa ate mo, babe. Masyado pala siyang masungit. No wonder hanggang ngayon wala pa rin siyang asawa. Ayun na nga, babe. Takot yata ang mga lalaki sa kanya. Hoy, hoy, hoy! Mawalang galang na ha? Pero kung pag-usapan niyo ako parang wala ako sa harapan niyo ah. Saka sandali nga lang, anong sinasabi mong kinuwento mo ako dyan sa babaeng yan?
Magkukwento ka na nga lang, di mo pa talaga inayos, Cedric? Wala akong maisip na maayos na ikwento tungkol sa'yo kaya ayun na lang sinabi ko. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang perpekto? Mas malala pa nga sa akin yung ugali mo. Kung tungkol na naman sa katamaran ko at magiging pasaway yan, wala ka nang magagawa doon. Sina papa at mama nga, sumuko na lang kasasaway sa akin. Manawa ka naman ate. Sawa na ako para sa kaalaman mo. Excuse me lang pero wag niyo naman akong itchapwera. Sa lagay, parang saling ket-ket lang ako sa usapan niyo. Wag naman ganun. Ano ba kasing sasabihin mo? Wala naman, pero gusto ko lang maramdaman na welcome ako sa bahay niyo. Bakit ko naman gagawin yun? Kabit ka lang naman ng kapatid ko. Hoy, Ate sobra ka naman. naman magsalita. Oh, bakit? Totoo naman sinabi ko, di ba? Kahit kabit ako, may damdamin pa rin akong marunong masaktan. Wow! Kung sabihin ko mas masakit pa rin yung ginawa mo sa asawa ng kapatid ko kaysa dyan sa nararamdaman mo, no? Para yan lang, dinadaing mo na? Hindi ko naman siguro kasalanan kung mas binahal ako ng kapatid niyo kaysa sa dati niyang asawa. Sa bagay, ako na to eh. Diba babe, ako na to eh. Oo, babe ko. Ay, nako, napaka-ilusyonada. Tama na nga ang pagsasalita mo ng ganyan sa girlfriend ko. Kung di mo kayang tanggapin si Abeline, sana respetuhin mo na lang siya. Marunong ako rumispeto sa taong karespe-respeto. Naku, talaga naman. Napaka-kontrabida mo talaga sa buhay ko kahit kailan. Ako pa ang kontrabida, nakakabwisit mga desisyon mo sa buhay. Tapos walang hiya ka rin sa part na sinama mo pa talaga rito sa pamamahay natin yung kabit mo para ipakilala sa akin. Saka umuhugot ng tapang, ha? Inborn na sa akin yun. Pati kapal ng mukha, inborn na rin sa'yo eh. Pareho kayo ng babaeng yan, oh. Oh, bakit naman ako nadamay bigla? Di ba ayaw mo nang na-etsypuera? Ayan, dinamay na kita para wala ka nang masabi dyan. Grabe ka na talaga sa akin, Ate Rima. Huwag mo nga ako maate-ate dyan. Ilang taong ka na ba? 32 na ako. 30 pa lang ako para sa kaalaman mo. Talaga? Pero mas mukha kang 40 sa paningin ko. Tapos ako tingin sa akin ni Baby 22. Diba babe ko? Oo, babe ko. Sabi sa'yo eh. Papadudot, sobra ang galit ko sa aking kapatid dahil sa kakapalan ng mukha niya nang sinama niya sa bahay at pinakilala sa akin ang kabit niya. Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng kahihiyan para gawin ang bagay na yon, pero nakakabilib talaga sila. Gustong gusto kong balatan ng buhay si Edric ng mga panahong yon, pero pinigilan ko na lamang ang aking sarili. Sa uli wala na rin akong magawa lalo at sinabi ng parents ko na hayaan na lang daw si Edric at ang bago niyang karelasyon na tumira sa bahay namin. Yung asawa naman daw niya ang umalis kasama ang bata kaya wala na raw silang magagawa doon. Sa totoo lang ay sobrang dismayado ako sa mga magulang namin dahil lumalabas na kinukonsente na naman nila ang katarantaduhan nito. Grabe, papadudot ang ginagawa ng kapatid ko at para sa kanila ay wala lang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, tulad ng bili ng parents namin ay pinakisamahan ko ang kabit ni Edric sa pamamahay namin kahit na sa totoo lang ay surang-sura ako sa pagmumukha niya. Para sa akin ay hindi siya ang dapat nakatira sa bahay namin kundi ang totoong asawa at anak ng kapatid ko. Alam ko na hindi ko na kontrolado ang mga nangyayari pero patuloy ko pa rin sinisisi ang kapatid ko dahil hinayaan niyang masira ang pamilya nila. Dahil walang trabaho si Abeline ay si Edric ang nagtatrabaho. Aaminin kong nagulat ako kasi kaya naman pala ng kapatid ko na magmanat ng buto at hindi lang umasa sa padala ng mga magulang namin. Nakakapanghinayang lang na sana'y noon pa niya yon naisip. Dahil nasa trabaho si Edric, ay si Abeline ang madalas maiwan sa bahay namin at kung wala naman ako sa studio ay sa kwarto ko ginagawa ang aking trabaho. Kaya naman hindi talaga maiwasan na mag-cruise ang aming landas ng kabit ng kapatid ko.
Ate Rima, pwede bang mag-request ng ulam mamaya? Kasi nagsasawa na ako sa purong isda. Ganun ba kayo rito sa bahay? Wala bang karne naman? Lapit na ako magkakaliskis at buntot oh. Ay wow! Ikaw pa talaga na walang ambag sa pagtira rito sa bahay ang malakas sa loob mag-request ng ulam? Sobra ka naman sa walang ambag. Totoo naman eh. Kaming lahat dito, pati na rin mga magulang namin ay nagtatrabaho. Ikaw lang ang buhay reyna rito. Bagay talaga kayo ng kapatid ko. Kasi nagbuhay-hari rin yan nun sa dati niyang asawa eh. Balita ko nga yung asawa ni Babe ang nagtatrabaho at hindi siya. Pero di yun uubra sa akin dahil gusto ko may provider's mindset ang lalaki. Para naman may pambubuhay siya sa amin ng magiging anak namin. Yun ang ideal man ko. Kung yan palang ideal man mo, sana sinama mo na rin doon na hindi pamilyado, yung lalaking makakarelasyon mo. Hindi ko naman siguro kasalanan na single ang pakilala sa akin ni Edric noon. Tapos nagkagustuhan na lang kami. Huli na nung inamin niya na may asawa at anak na pala siya. Oh, alam mo naman pala eh. Pero bakit pinagpatuloy mo pa rin ang pakikipagrelasyon sa kanya? Na-in love na nga kasi ako. At wala na akong magagawa kasi tumibok na yung puso ko para kay Edric. Wala raw magagawa. Ang sabihin mo, ginusto mo rin talaga na manira ng pamilya ng may pamilya. Bakit ka ba ganyan sa akin? Kailan mo ba ako hindi susungitan o iinsultuhin sa tuwing nag-uusap tayo, ha? Hindi porket ate ka ni Edric, akala mo hindi na rin kita papatulan. Dapat ko bang ipagpasalamat yung di mo pagpatol sa akin? Kilala kitang mahilig pumatol, lalong-lalo na sa may asawa. Bakit ba kasi tayo nakarating dyan? Nagre-request lang naman ako ng masarap na ulam mamaya. Kapal talaga ng mukha mo! Hindi ka kapalan ng mukha yun kasi may karapatan naman ako. Wawa? Anong karapatan yun? Ni magwalis ng sahig kahit ang dumi na at marami nang nagkalat na buhok ni hindi mo man lang magawa. Puro ka na lang higa, hilata at panay ka rin cellphone. Sa umaga di mo man lang mapaglutuan ng almusal yung kapatid ko kaya laging gutom bago pumasok ng trabaho. Di mo rin siya mahandaan ng pananghalian kasi tirik na ang araw pero naghihili ka pa sa higaan. Sinubukan ko naman ipagluto ng almusal si Edric, kaso nasunog ko lang yung itlog sa bacon kaya hindi niya na nakain. Tapos nung pinabaunan ko siya ng pananghalian, nagreklamo siyang hilaw daw yung kanin. Kaya ending, nag-order na lang siya ng makakain niya online. Simula nun, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako makikialam sa kusina niyo. Kaya pala pati paghuhugas ng pinggan ng mga pinagkainan nyo naman hindi mo pa magawa? Ano ba ako rito? Katulong nyo? Tagaluto ng pagkain nyo? Tagahugas sa mga pinagkainan nyo? Kasi kung oo, sobra namang kakapal ng mukha nyo. Huwag ka nang magalit. Pamilya naman tayo, di ba? Excuse me? Hindi tayo pamilya para sa kaalaman mo. Kahit kailan, hinding-hindi mo mapapalitan ang posisyon ng asawa ni Edric sa pamamahay na to. At kahit kailan, hindi kita ituturing na kaano-ano. Mangilabot ka nga sa pinagsasasabi mo. Alam mo, ayaw din naman kitang maging pamilya eh. Mamaya, mahawa pa ako sa kasungitan mo, di maaga naman akong tumanda at pumangit niyan. Sinasabi mo bang mukha ko matanda at pangit? Ay, hindi lang mukha kasi matanda ka na talaga sa kapangit. Papadudot wala akong masabi sa kakapalan ng mukha ni Abeline. Biglang bumalik ang lahat ng galit ko sa kanya dahil sa pagsira niya sa pamilya ng aking kapatid. Gusto ko sana siyang sabunutan ng mga panahong yon. Pero nagpigil pa rin ako dahil ayokong ibaba ang aking sarili na kapantay niya. Alam ko na maling magtanim ng galit sa isang tao pero hindi ninyo ako masisisi kung bakit ko nararamdaman yon ng mga panahong yon. Habang tumatagal ay nagiging masikip na ang pamamahay namin para sa aming tatlo, nina Edric at Abeline. At kahit na nagsabi na ako noon sa mga magulang namin na gusto ko nang bumukod, ay hindi nila ako pinayagan. Ayaw din naman daw kasi nila na maiwan lagi sa bahay ang kinakasama ng kapatid ko, lalo at nagtatrabaho ito. Wala akong nagawa sa pakiusap ng parents namin kundi ang sundin sila. Mabilis na lumipas ang isang taon, papadudot. Pinakisamahan ko ng maayos ang kinakasama ng kapatid ko pero hindi pa rin talaga mapigilan ang pagbabanggaan namin ni Abeline kahit na anong lawak ng pangunawa ko sa kanya, papadudot.
na to. Tingin ko bagay sa akin to eh. Sukatin ko nga mamaya tapos paresan ko ng magandang sapatos at alahas. Grabe, fashionista rin pala tong ate ni Babe. Akala ko may sama nang talaga manamit. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Anong sinabi mo? Ako ba talaga ang gaga? Nagulat lang naman ako, ate. Huwag mo nga ako maate-ate dyan. Tsaka bakit mahawak yung damit ko, ha? Bitiwan mo nga yan! O ayan, binitawan ko na. Kalma ka lang. Para kang dragon na bubuga ng apoy anytime. Sana nga, dragon na lang ako para mabugahan kita ng apoy hanggang matusta ka. No, wag. Sayang naman ang pampaputing sabon at lotion na binili sa akin ni Babe. Kainis ang arte mo talaga. Ikaw naman, napakasungit mo. Hindi ba pwedeng nagandahan lang ako rito sa damit mo? Sa napadaan ako dyan sa tapat ng kwarto mo tapos bukas ang pinto. Kaya pumasok ka na at nangialam. Hindi naman pangingialam yon. Pangingialam pa rin yon kasi hindi mo naman gamit yan. Saka ang lakas ang loob mong pumasok sa kwarto ko. Paano kung hindi lang pala yung damit ko ang pinakialaman mo? Uy, hinay-hinay ka sa pananalita. Masama ang mambintang. At masama rin ang pumatol sa may asawa at manira ng pamilya. Alam mo, sumusobra ka na talaga sa mga pinagsasasabi mo sa akin. Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin ako matanggap bilang parte ng pamilya nyo? Okay naman sa akin mga magulang nyo. Ikaw lang talaga yung may issue. Kahit kailan, hindi kita matatanggap na parte ng pamilya namin. Sana alam mo yan kasi pinasok mo nga yung ganitong sitwasyon. Saka wag mo na rin hinging respetuhin kita, wala ka naman nun. Sobra ka na! Nakakasakit ka na sa mga sinasabi mo. Dapat sa'yo sabunutan! Aray ko! Iwan mo ko! Hindi kita bibitawan kasi puno-puno na ako sa'yo! Ganon! Sige, magsabunutan tayo hanggang nawala ng buhang isa sa atin! Aray ko! Aray ko! Edric! Edric, tulungan mo ako! Patulong ka pa kay Edric, pagbubuhuling ko lang kayo! Anong nangyayari dito? Tanong-tanong ka ba? Hindi mo ba nakikita na sinasabunutan ako ng ate mo? Ikaw kayang unang na nabunot sa atin! Mabuti pa tigilan nyo na nga yan. Para naman kayong mga tanga eh. Yang babaeng lang yan ang tanga dahil siya lang naman ang pumasok sa kwarto at nangialam ng mga gamit ko. Pagsabihan mo nga yan! Pagsabihan mo rin yung ate mo, babe. Kasi pinagbibintangan niya ako. Paano di kita pagbibintangan? Sige nga! Kahit nahubaran mo pa ako ngayon, wala akong kinuha sa'yo. Kung wala namang nawawala, mali naman yata na pagbintangan mo si Abilene, ate. So true ka dyan, babe. Sa ngayon wala pa. Pero anong garanti ako na hindi niya gagawin yon? Pumasok na nga siya sa kwarto ko at nakailam ng gamit ko, di ba? Bakit mo naman kasi ginawa yun, babe? Kasi, basta. Bastahin ko mukha mo eh. Babe, oh. Pwede ba, ate? Manahimik ka na nga dyan. Tagal-tagal na ni Abilene dito. Pero hindi pa rin mawala-wala yung issue mo sa kanya. Sumusobra ka na talaga. Isusumbong na kita kay na mama at papa. Ako ba talagang sumusobra? Kamusta naman kaya kayo ng kinakasama mong yan? Kung sumusobra na pala kami, bakit di ka na lang umalis dito sa bahay? Kahit gustong gusto kong umalis, ayaw naman nila mama at papa kasi wala na silang tiwala sa inyong dalawa. Pero grabe na talaga kasi malapit-lapit na ako masiraan ng ulo sa inyo. Alam mo, Edric, ikaw talaga may kasalanan nito eh. Papadudot sobrang sama ng loob ko sa kapatid ko at sa kinakasama niya ng mga panahong yon. Hindi ko na sila mapakisamahan at nasusura na ako sa mga pagmumukha nila. At kahit na gustuhin ko mang umalis ay hindi ko magawa dahil ayaw kong payagan ng magulang ko. Sinubukan ko naman na tanggapin si Abilene sa pamilya namin pero hindi ko talaga kaya. At hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sana ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Pero tingin ko naman ay alam ko na. Sadyang gusto ko lang na may mag-push sa akin para gawin ng bagay na naiisip ko. Sa kasalukuyan ay buntis na ang kinakasama ni Edric at mas naramdaman kong lalong lumiit ang bahay namin para sa aming tatlo. Tingin ko ay hindi rin naman talaga alis ang kapatid ko kasama ang kabit niya sa pamamahay namin kaya gusto ko ulit kausapin ang mga magulang namin na payagan na akong bumukod. Alam ko na hindi ko na dapat ini-stress ang sarili ko tungkol sa bagay na ito pero malaki kasi ang epekto ng mga desisyon ng kapatid ko sa akin.
Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. Babasahin ko po lahat ng mga komento at suggestions ng mga kabarangay natin sa kung ano nga ba ang pwede kong gawin. Maraming salamat po and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rima. Dear Papa Dudut, nagmahal lang naman tayo ngunit bakit kailangang maging komplikado? Yan ang paulit-ulit kong tanong sa aking sarili dahil sa sitwasyong pinagdaraanan ko sa ngayon. Sabi ng mga matatanda ay kailangan nating pag-isipan ng mabuti kapag pumasok tayo sa isang relasyon. Kaya nga matagal-tagal din simula nang naisipan kong oras na para bumuo ako ng sarili kong pamilya. Masasabi ko kasi na hindi ako swerte sa pag-ibig at marami-rami na rin akong kabiguan na naranasan sa nakaraan. Sa kabila ng lahat ay naniniwala pa rin ako na matatagpuan ko ang babaeng para sa akin. Bago ko ituloy ang pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Adler. 34 years old, taga Pasig at nagtatrabaho bilang web developer sa isang pribadong kumpanya. Nasabi ko na marami na akong kabiguang pinagdaanan sa ngalan ng pag-ibig kaya matagal-tagal din akong hindi pumasok sa relasyon. Pero noong 2024 ay naisipan kong mag-install ng isang dating app. At doon ko nakilala ang isang babae na papangalanan ko na lamang na Livia. Pagkalipas ng isang linggong pag-uusap ay nag-decide kaming lumabas at magkita na, Papa Dudut. Ang ganda naman dito. Cozy ng ambience. Masarap and affordable din ang food. Malakas ang aircon at hindi crowded. In fairness, ang galing mong humanap ng date spot. Thank you, pero nag-search talaga ako online ng pwedeng puntahan dito sa Pasig. Thanks ulit kasi pumayag ka makipagkita sa akin. Nako, walang anuman. Thank you rin kasi ang effort mo. Napabilib mo ko. Nahiya tuloy ako. Huwag ka na mahiya. Ako lang naman to. Kung ganon, isa ka palang teacher? Tatanungin ko pa lang sana kung paano mo nalaman eh. Nakalimutan ko naka-uniform pala ako. Galing din kasi ako sa school. Kaya nga mas na-appreciate ko na pumayag ka makipagkita sa akin. Kahit na masyadong busy ang schedule mo. Bakit naman hindi? Maayos ka namang kausap. Saka gusto ko rin naman lumabas-labas gawa ng malapit na akong masiraan ng ulo sa pagtuturo. Kahit pala mahal mong isang bagay, dumarating pa rin yung punto na mapapagod ka. Burnout yata ang tawag doon, basta? Oo, totoo rin naman yan. Kaya thank you kasi niyaya mo kung makipagkita sa'yo. Walang anuman. Alam mo, naging masaya talaga ako nitong mga nakaraang araw na kausap ka. Bukod kasi sa may sense ka, mature ka rin. Bagay na hanap ko sa isang lalaki. Dami ko na rin kasing nakausap sa dating app na yon, pero puro isip bata. Tapos literal na mas bata pa sa akin, ayoko naman mag-alaga ng ganun. Buti sana kung anak ko sila, hindi naman. Sarili ko ang anak, hindi ko naaalagaan. May anak ka? Meron. At yun nga yung gusto kong sabihin sa'yo pag nagkita na tayo. May anak na akong lalaki. Bale, 14 years old na siya pero hindi nakatira sa akin kasi iniwan ko siya sa nanay ko nun sa probinsya. Maaga kasi ako nabuntis pero may pangarap pa ako makapagtapos ng pag-aaral. Kaya mula sa probinsya namin, naglakas loob ako lumuwas sa Manila nung nangailangan ng mananahi ang tiyahin ko sa patahian niya. Ura-urada yun pagkapanganak ko. Kumusta naman yung anak mo? Okay naman siya, pero may plano na nga akong kunin at dito na pag-aralin. Siyempre, lumalaki na rin yung anak kong yun at gusto ko naman siyang alagaan, lalo mahina na rin ang nanay ko. Tama rin naman yung desisyon mo, lalo anak mo siya. Oo,
Kaya nga sinabi ko na sa'yo, para magkaroon ka pa ng panahon na pag-isipan kung gusto mo pa bang ipagpatuloy yung kung ano mang meron tayo sa ngayon. Kung gusto mong mag-level up, ganun, kasi syempre nasa dating app tayo, di ba? Ibig sabihin, naghahanap tayo ng partner. Pero kung ayaw mo naman, kasi nga may anak na ako, maiintindihan ko naman. Ayos lang din sa akin kung pagkakaibigan na lang ang may bibigay mo. Hindi ko na rin naman mababago ang nakaraan ko. Na-appreciate ko na sinabi mo yung tungkol sa anak mo. Pero hindi ko muna masasagot yung tanong mo kung gusto ko pa bang ipagpatuloy yung kung anong meron tayo. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang araw para makapag-decide? Oo naman, wala yun. Go ka lang. Naiintindihan kita kasi kung ako yung nasa posisyon mo, hihingi rin ako ng ilang araw para makapag-decide. Hindi naman masama yun, lalo na naniniwala ako na gawain yun ng mga matatanda. Grabe naman sa matatanda. Oh, bakit? Hindi ba? I mean, mga adult, mga mature person, ganun. Alam ko naman ang ibig mong sabihin. Binibiro lang kita. Ay nako, may ganyan ka palang ugali. Akala ko seryoso ka lang, marunong ka rin palang magbiro. Marunong naman talaga, pero mas madalas nga lang na seryoso. Di bale, masaya naman ako makilalang iba mo pang ugali. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Papadudot, aminin ko na nagulat ako sa ipinagtapat sa akin ni Livia at bagyang hindi nakaimik kaagad. Pero na-appreciate ko ng husto ang pagsasabi niya sa akin ng katotohanan at pagbibigay sa akin ng panahon upang pag-isipan kung gusto ko pang magpatuloy sa aming relasyon. Wala namang kaso sa kanya kung umayaw ako dahil tama rin naman siya nang sabihin niyang hindi na niya mababago ang kanyang nakaraan. Kung ilalarawan ko si Livia, masasabi kong maganda siya, mabait at kuwela. Ang dami niyang kwento, halos hindi nga maubusan kaya na-enjoy ko ng husto ang pagkikita naming yon. At kahit na nakakapanibago dahil noon lang ulit ako may kinitang tao, ay pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala ni Livia. Siya kasi yung tipo na hindi ka maiilang kasama. Kumbaga'y komportable lang dahil marunong siyang makibagay at magaling magdala ng usapan. Sa pagpapatuloy ng sulat ko, tulad ng sinabi ni Livia, ay pinag-isipan ko kung gusto ko pa bang mag-level up sa aming relasyon. Yun bang higit pa sa pagkakaibigan ng turingan namin sa isa't isa? Makalipas ang 2 linggo ay nakapag-decide ako na handa naman akong tanggapin ang anak niya at ituring na parang sa akin, lalo na at nahulog na rin ako ng gusto kay Livia. Hindi nagtagal ay niligawan ko siya, papadudot. Naging kami at niyaya ko na sila ng anak niyang tumira sa bahay ko. Han, pwede ba tayong mag-usap? Oo naman, tungkol saan? Sa anak mo. Bakit? May nangyari ba? Ewan ko, pero parang nahihirapan akong pakisamahan yung anak mo. Meron kasi siyang ugali na hindi ko maintindihan. Tsaka ginagawa ko naman lahat para mapalapit kami sa isa't isa. Kasi nga parang tunay na anak na rin ang trato ko sa kanya. Kaso siya yung mukhang ayaw eh. Hindi naman siguro sa ganun. Yun kasi yung nararamdaman ko. Buti sana kung ngayon lang nangyari to. Matagal na rin. Matagal na? Oo, Gaano na katagal? simula nung lumipat kayo rito. Akala ko ba okay naman lahat? Di ba tinanong ko pa nga sa'yo kung kumusta tayo? Yung setup natin, tapos sabi mo maayos naman. Akala ko totoong maayos kaso may issue ka pala sa anak ko. Hindi naman siguro issue ang tawag doon. Nagsasabi lang naman ako ng nararamdaman ko. Sige nga, ano bang ginawa sa'yo ng anak ko para maramdaman mo yan? Sinusupladahan niya ako. Hindi pinapansin. Di rin kinakausap. Pag nilalapitan ko siya para makipagbanding, lumalayo siya. Mas gusto niya pang kaharap yung cellphone o di kaya laptop niya. Yun lang naman pala eh. Akala ko kung napano ka na dyan. Anong yun lang naman pala? Hindi naman big deal. Kung sa'yo hindi, pues sa akin big deal yun. Siyempre gusto kong mapalapit sa anak mo. Ando na tayo. Pero nagbibinata na yung anak ko.
Kahit nga sa akin na nanay niya, hindi siya masyadong close. At ayos lang naman yun dahil yung mga ganyang edad, mas gusto nila yung may personal space sila. Tungkol naman dun sa sinabi mong sinusupladuhan ka niya, hayaan mo't kakausapin ko. Mali naman na gawin niya yun sa'yo. Ako nang bahala dun, wag mo nang masyadong isipin. Thanks, Han. Oh, bakit parang malungkot ka pa rin? Wala lang. Meron yan eh, sabihin mo na. Wala nga sabi. Wala ka pa dyan, kilala kaya kita. Siguro iniisip mo pa rin yung issue mo sa anak ko, no? Bakit ba kasi issue ang tawag mo? Hindi ba? O sige, kung ayaw mo ng issue, di concern. O ano, masaya ka na? Han naman eh. Bakit ka ba nahiinis dyan? Ikaw kasi, masyado mong pinalalaki yung pagsusuplado at di pagpansin sa'yo ng anak ko. Tapos malulungkot ka dyan. Anong gusto mo? Tawagin ko anak ko para mag-sorry sa'yo, ganun ba? Hindi mo kailangan gawin yan. Naisip ko lang naman para gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Kalalaki mong tao, masyado kang maramdamin. Pambihira naman. Pag kaming mga lalaki nagsasabi ng nararamdaman namin, masyadong madamdamin. Pero pag kayong mga babae, ayos lang. Akala ko ba lahat ng pakiramdam valid? Oo nga, pero ewan ko sa'yo. Nag-expect ako na importante yung sasabihin mo kasi busy ako sa ginagawa ko ritong pagtutupi ng mga nilabhan. Tapos yan lang naman pala. Hindi naman siguro kita naistorbo sa ginagawa mo para mainis ka ng ganyan sa akin. Anong hindi? Siyempre, invested ako sa sasabihin mo kasi akala ko may kung ano nang mabigat na problema dyan. Tapos yan lang naman pala. Hindi ito yan lang pala na klase ng problema. O edi inamin mo na rin na malaki talaga ang issue mo sa anak ko. Kunwari ka pa eh. Ikaw yata yung may issue sa akin sa tono ng pananalita mo eh. Ha? Siyempre wala. Bakit naman ako magkakaroon ng issue sa'yo? Sige nga. Ewan ko. Buti pa wag na muna tayong mag-usap. Baka mauwi lang to sa away. Lalo di tayo magkaintindihan. Mabuti pa nga. Gulo mo kasing kausap. Doon ka na muna sa sala habang tinutupi ko pa mga damit natin sa kwarto. Ayoko nang umaaligid-aligid ka rito. Papadudot maayos naman ang naging unang buwan ni Livia at ng anak niya sa bahay ko. Masayang masaya kami dahil para na kaming isang buong pamilya. At kahit na nakakapanibago dahil matagal-tagal din akong naging mag-isa, ay masasabi kong kontento ang puso ko. Kaya lang may mga pagkakataon na hindi ko maiwasang ma-frustrate lalo na at hindi ko makuha ang loob ng kanyang anak. Hindi ako magaling makisama sa mga bata dahil hindi nga close sa akin ang mga pamangkin ko. Pero hindi naman ako masamang tao at hindi rin ako isnabero. Kaso'y sobrang sutil at suplado ng anak ni Livia at kulang na lang ay sukuan ko. Kaya nga hindi ko na napigilang magsabi ng nararamdaman ko sa aking kinakasama. Sa kabilang banda ay naisip kong tama rin naman siya, Papadudot. Bakit nga ba hindi ko pa ginagawa ang lahat ng pwede kong gawin para mapakisamahan ang kanyang anak, Papadudot? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, dahil mahal ko si Livia, ay sinubukan ko ring mahalin ang anak niya. Kaya naman ginawa ko ang makakaya ko upang magpakamagulang sa batang hindi naman ang galing sa akin. Noong mga panahong yon, bago kami nagsama sa isang bubong ng girlfriend ko, ay nagtatrabaho siya bilang teacher sa isang pampublikong paaralan. Pero nag-decide siya na mag-resign upang matutukan ang pag-aalaga sa kanyang anak. Simula nang kunin niya ito sa magulang niya. Gusto raw kasi niyang bumawi sa mga panahong hindi niya ito nakasamang lumaki. Bagay na hindi ko naman tinutulan dahil kaya ko naman silang buhaying mag-ina. Kaya nga, nagpakaasawa at tatay ako sa maliit naming pamilya ni Livia at masaya naman ako sa sitwasyon naming yon. Pero nakarinig ako ng mga komento mula sa aking malalapit na kaibigan nung binanggit ko ang tungkol sa setup namin ni Livia. Karamihan sa kanila ay napapatanong kung bakit ako pumayag. Pero wala naman akong naisip na dahilan bakit hindi. Sa kabilang banda ay hindi ko pinayagan na makaapekto sa akin ang mga sinabi nila. Dahil buhay ko naman ito at nasa tamang edad na ako upang mag-decide para sa amin ng kinakasama ko.
Naku, paano na to? Natatakot na ako. Natatakot Ay, saan? nakakagulat ka naman, Han. Sorry, pero ano ba kasi yung kinatatakutan mo? Meron ba akong sinabi? Oo, ngayon lang at narinig ko. Naku, wala yun. Hayaan mo na. Han, may pera ka ba dyan? Ha? Bakit? Anong bakit? Siyempre, ipambibili ko ng grocery dito sa bahay. Paubos na yung ulam natin eh. Tapos kaunti na lang din yung bigas. Akala ko na grocery ka na. Di ba binigyan na kita ng pera nung nakaraan? Oo nga, pero kulang yun. Paanong kulang sa Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ba pwedeng magbigay ka na lang? Para rin naman sa atin yun. Hindi naman sa ganon. Siyempre napapaisip lang ako kung bakit kinulang. Dati naman sobra-sobra pa nga sa pang-grocery natin yung pera na binibigay ko. Dati yun. Ano akala mo, hindi tumataas sa mga bilihin? Palibasa, wala kang alam kasi hindi ikaw ang nag-grocery. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Totoo naman eh. Bakit ka ba kasi naiinis? Nagtatanong lang naman ako. Dami mo kasing tanong, ayaw mo na lang magbigay. Magbibigay ako. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ko naman pinupulot ang pera. Sinasabi mo ba na inaaksay ako sa kung saan yung perang binibigay mo? Wala akong sinasabing ganyan. Bakit ba ang layo na ng narating ng usapang to? Ang hirap sa'yo, lagi mong minamasama mga sinasabi ko. Intindihin mo muna kaya pinanggagalingan ko bago ka magsalita ng ganyan. Nakakasakit ka na eh. Tapos ako pa sasabihan mong madamdamin. Sorry na, okay? Masyado lang akong frustrated. Halata nga. Pero mali naman na sa akin maibuntun yung frustrations mo. Kaya nga nagsusorry na ako. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Lumuhod ako at magmakaawa sa'yo na patawarin mo ko? Hindi. Pero gusto kong sabihin mo sa akin yung dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Alam kong may nangyari kaya sabihin mo na sa akin. Ha naman eh, kailangan mo pa ba talagang malaman? Oo, kasi paano kita matutulungan, di ba? Sa bagay, pero baka kasi magalit ka sa akin. Kilala mo ako na pasensyosong tao. Pero mas magagalit ako kung hindi mo sasabihin. Sige na, Han. Sabihin mo na. Susubukan kong intindihin ano man yan sa abot na makakaya ko. Ang totoo kasi, kaya nagkulang yung budget natin kasi pinambayad ko ng utang yung kalahati dun sa perang binigay mo. Ayaw ko naman sanang gastusin dun kaso wala na akong pera eh. Saka tinatakot na nila ako na kailangan ko na raw magbayad dahil kung hindi, idedemanda nila ako. Kaya napilitan ako tapos ngayon nagfa-follow up ulit sila. Akala yata ng mga tukmol na yun marami akong pera. Sandali. Utang saan? Sa kakilala ko, hiniram ko yun nung may trabaho pa ako. Binabayaran ko naman kaso nga nawalan ako ng trabaho, di ba? Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yan? Wala lang. Saka sabi ko nga nababayaran ko naman noon. Kaso ngayon na-delay na. Hindi rin naman lahat kailangan mong malaman. Yun lang ba yung utang mo? Ang totoo, meron pa akong ibang utang. Han naman! Huwag ka nang magalit sa akin. Inutang ko naman yun nung hindi pa tayo magkakilala eh. Mali ko lang, hindi ko na-anticipate na hindi ko pala lahat mababayaran. Mahirap talagang bayaran kung maraming pinagkakautangan mo. Wala namang masama kung umutang ka eh. Pero isa-isa lang. Akala ko ba hindi ka magagalit sa akin? Hindi naman ako galit pero... Hindi nga galit pero hinuhusgahan mo naman ako. Ay nako, lahat na lang talaga may sinasabi ka. Ewan ko sa'yo, Han. Papadudot, magdadalawang buwan pa lamang kaming magkasama sa isang bubong ni Livia nang mangyari ang bagay na yon. At sa totoo lang ay hindi ko naitago ang gulat at pagkadismaya ko nang aminin niya ang tungkol sa mga pinagkakautangan niya. Alam ko naman na normal na nagkakautang ang isang tao pero hindi ko akalain na marami pala siyang nahiraman, hindi lang pera kundi mga produkto mula sa mga tao at ilang credit company. Alam kong frustrated si Livia pero mas frustrated ako lalo na at wala siyang trabaho at sa akin siya umaasa ng perang pambayad sa mga yon. Pero dahil mahal ko siya ay pinalagpas ko yon. Tinulungan at sinuportahan ko siyang makapagbayad sa mga pagkakautang niya sa kondisyon na hindi na siya mangungutang nang hindi nanghihingi ng permiso sa akin. Sumang-ayon naman si Livia at sinabi niyang pagsisikapan niyang makapaghanap ng trabaho upang makatulong sa pagbabayad ng mga utang niya.
Plano kasi niyang maging private tutor online noong nag-resign siya sa pagtuturo. Bagay na hindi ko naman tinutulan pa. May advantage rin kasi ang trabahong yon katulad ng matututukan niya ang kanyang anak habang kumikita siya ng pera, Papa Dudut. Han, nakakaingit naman yung kaibigan ko sa Facebook. Bakit? Kasi nakapagbakasyon sila ng pamilya niya doon sa Maldives. Grabe, ang ganda-ganda pala doon, no? Base sa mga picture at video na nakita ko at napanood ko tungkol sa Maldives, oo, maganda nga doon. Sana balang araw makapagbakasyon din tayo doon. Nako, siguradong mahal ang biyahe papunta doon. Hindi naman masamang mangarap eh. Saka pangarap ko talaga makapag-beach. Marami namang magagandang beach resort dito sa atin. Meron tayong Boracay. Ayoko doon. Masyado nang nilaspag ng mga tao, artista, foreigner o influencer. Kahit hindi pa ako nakakapunta sa Boracay, nagsasawa na akong panoorin yun sa social media. Saka gusto ko yung bonggang-bonggang beach na hindi pa napupuntahan ng iba kong friends sa Facebook. Kung gusto mo talagang pumunta sa Maldives, baka abutin pa tayo ng ilang taon sa pag-iipon. Di ba may credit card ka naman? Bakit kaya hindi mo muna utangin yung pera na gagastosin natin papunta doon? Hindi aabot ang credit limit ko. Tsaka sinasabi ko sa'yo na masyadong mahal ang gagastusin natin. Kung gusto mo talagang mag-beach, dito na lang sa Pilipinas. Ano ba yan? Kuripot mo naman? Ako pa talaga ang kuripot? Nakikipagtawaran lang naman ako sa'yo. Sinabi ko bang hindi tayo magbi-beach kung talagang gusto mo? Sa imposible talaga yung gusto mo na mag-Maldives tayo. Di mo ba yun naiintindihan? Naiintindihan naman, lalo ikaw lang ang may trabaho sa ating dalawa tapos may mga utang pa akong binabayaran mo rin. Ayan naman pala Tapos gusto mo pa ako mangutang para lang pambakasyon natin. Parang hindi naman yata wais yun, Han. Malulubog tayo niyan Ay, sorry na. Masyado lang yata ako nainggit sa kaibigan ko kasi buti pa siya nakapag-enjoy at naipasyal ng asawa niya sa magandang lugar katulad ng Maldives. Huwag mo naman sana akong ikumpara sa asawa niya. Hindi ko naman pinupulot ang pera na ginagastos natin. Hindi naman kinukumpara at hindi ko rin sinasabi na pinupulot mo ang pera. Masyado kang malisyoso Sinabi ko lang naman yung nararamdaman ko. Alam ko, pero sana naisip mo rin kung ano na lang ang mararamdaman ko. Pambihirang buhay naman to. Kailangan pa pala kita munang isipin bago ako magsabi. Baka sa susunod, kimkimin ko na lang tong nararamdaman ko tapos madepress ako. Bakit naman kailangan umabot sa ganun? Totoong senaryo lang naman tong pinag-uusapan natin. Ewan ko kung bakit umabot sa ganun. Siguro kasi masyado ka lang praktikal na wala sa lugar. Ako pa ang wala sa lugar? Sino kaya ang hindi pinag-iisipang mabuti ang mga utang niya? Ako ba yung pinariringgan mo? Sino pa ba? May ibang tao pa ba rito bukod sa ating dalawa? Ewan ko sa'yo, nakakainis ka. Nakakainis ka rin. Kasi ngayon ko lang nalaman na masyado ka ring maluho. Tapos daig mo pa yung batang nagtatantrums kapag di na pagbigyan ng gusto mo. Hayaan mo, pag ako nakapagtrabaho, pag-iipunan ko talaga yung pang Maldives ko. Tapos hindi kita isasama. Maiwan ka rito at mag-inggit ka sa mga magagandang picture na isasend ko sa'yo sa messenger. Okay lang naman sa akin na maiwan dito. Dahil di ako mahilig mag-beach. Oo nga pala, introvert ka nga kasi. May masama ba sa pagiging introvert? Wala. Pero kung ako sa'yo, labas-labas din para makisalamuha sa ibang tao. Sige ka, baka magulat ka na lang year 2030 na tapos akala mo 2024 pa lang. Ewan ko sa'yo, Han. Hindi na kita naiintindihan. Buti pa, maliligo na muna ako para mahimasmasan. Ang gulo mo kausap. Hindi nagtagal ay nakapag-tutor na si Livia at nagsimula na siyang kumita ng pera. Pero ako pa rin ang nagbabayad ng bills namin at sumasagot sa grocery. At kahit wala siyang ambag ay hindi ko na yon question dahil marami rin siyang binabayarang utang. Pero hindi pa rin maiwasan na magkaroon siya ng lapses sa pagbabayad lalo at napupunta sa pagbili ng kung ano-anong material na bagay na madalas ay hindi naman niya kailangan. Ang perang kinikita niya ay nauubos lang. Sa huli ay sa akin pa rin bumabagsak ang lahat ng bayarin. Habang tumatagal ay pakiramdam ko ay pabigat ng pabigat ang pagdadala ko ng buhay kasama si Livia at ang kanyang anak. Bukod kasi sa kanya ay sobrang hindi ko talaga mapakisamahan ang batang yon. Palasagot, hindi makausap ng matino kasi puro
kasarkastikuhan ang alam at hindi rin marunong gumalang sa mga nakakatanda sa kanya. Ewan, Papa Dudut, pero umabot na ako sa punto na parang ayoko na silang uwiang mag-ina sa sarili kong pamamahay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, malapit ko na tuloy isipin na tama ang mga kaibigan ko nang sabihin nila sa akin na hindi magandang ideya na minadali ko ang pakikisama sa babaeng may anak. Ibang usapan na raw kasi kapag may batang involved tapos ay hindi ko pa kasundo. Parang mabigat kasama sa bahay, which is totoo naman. Bukod doon ay umasa ako na pagsasabihan ni Livia ang anak niya katulad ng sinabi niya sa akin noon pero hindi naman niya ginawa yon. May isang beses na sinabihan niya ako na bata yon at dahil ako naman ang nakatatanda ay hayaan ko na lamang at ako na lamang daw ang mag-adjust. Doon ko nga na-realize na hindi pala biro ang pagkakaroon ng anak, lalo na kung hindi mo kasundo at mapasunod. May mga paraan akong naiisip pero ayoko namang gawin dahil baka ibang maging interpretasyon ni Livia. Baka isipin niya inaaway ko ang anak niya kahit gusto ko lang namang pagsabihan o sawayin. Pansin ko kasi na kahit sutil ang anak niyang yon, ay mahal na mahal niya. Mas pinagtatanggol pa nga niya kesa sa akin kaya alam ko na hindi niya ako kakampihan kahit na magunaw man ang mundo. Isang araw ay merong nangyari dahil upang pagdalunan namin, yon ang husto ng kinakasama ko, Papa Dudut. Ang babaw naman ng mga magulang na yun. Akala mo inano ng anak ko yung mga anak nila. Nananakot pa na ipapabarangay kami kung hindi ako mangangako na pagsasabihan ko ang anak ko. Kaloka? Hindi naman din kasi tama yung ginawa ng anak mo sa mga anak nila, Han. Ha? Anong hindi tama? Hindi tama na mambuli ng kapwa mo estudyante. Maling-mali yun. Kaya tama lang na pagsabihan mo ang anak mo para matuto at di na niya gawin ulit. Bakit ganyan ka magsalita? Lumalabas na kinakampihan mo pa yung ibang tao kaysa sa amin ng anak ko Hindi naman yata patas yun, Adler. Hindi naman sa ganun yun. Ganun na rin yun. Ayan ka na naman eh. Minamasama mo na naman sinasabi ko. Paano hindi ko mamasamain sobra ka magsalita sa anak ko? Sa lagay, pinalalabas mo pati na rin ng mga magulang ng mga batang nakaaway ng anak ko na daig niya pa yung kriminal sa ginawa niya. Bakit? Pumatay ba siya ng tao? Nagnakaw ba siya? Nanggulang ba siya? Hindi naman, di ba? Pero nambuli siya. At alam mo dapat bilang teacher na masama ang pambubuli. Paano na lang kung anak mong ginanon? Sa tingin mo matutuwa ka? Syempre hindi. O, sa'yo na mismo nang galing na hindi rin pala. Oo, pero hindi ko na paaabutin sa principal yung issue. Sa lagay, hahayaan mo lang yung anak mo na binubuli? Pambihira. Ano mang klaseng pag-iisip yan? Basta, galit ako sa'yo kasi imbis na kami ng anak ko ang kampihan mo, ibang tao pa talaga pinagtatanggol mo. Hindi ko naman sila pinagtatanggol. Pero mali nga kasi ang ginawa ng anak mo. O di mali na kung mali. Wala namang pinapanganak na perpekto Kahit ikaw hindi ka naman perpekto. Di ko naman sinabi na perpekto ako. Pero at least alam ko ang tama at mali. At mali naman bully ng kapwa mo. Kaya dapat pagsabihan mo yung anak mo, Han. Sinasabi mo ba na nagkukulang ako sa anak ko bilang nanay? Hindi, pero... Hindi ka nang hindi yan yung tinutumbok ng usapang to. Bakit kasi di mo muna intindihin yung mga sinasabi ko bago ka magalit dyan? Ang hirap mo kausap, masyadong sarado yung pag-iisip mo. Magulang ka pero kinukonsinti mo yung mali. Sa bagay, hinahayaan mo nga lang na basusin ako ng anak mo sa sarili kong pamamahay, di ba? Paano na kaya yung ibang tao? Ano na naman ba yung mga sinasabi mo? Yung totoo lang naman. Pwede ba? Huwag mo nga isali ang sarili mo rito. Hindi ko lang mapigilan kasi nakikita ko na yung realidad. Kung hindi ako kayang respetuhin ng anak mo rito sa loob ng bahay ko, paano niya re-respetuhin ng ibang tao sa labas? Sa tingin mo ba mabuti na kalakihan niya yon? Baka pag tumagal-tagal pa na ganyan ang ugali niya baka maging sakit mo na siya sa ulo. Ginagawa ko naman lahat na makakaya ko para mapagsabihan yung anak ko. Huwag mo naman agad siyang husgahan na magiging sakit ng ulo paglaki niya. Hindi ko siya hinuhusgahan, pero sinasabi ko lang sa'yo yung pwedeng mangyari. Huwag mo kasi masyadong konsintihin ng anak mo, lalo mali na yung ginagawa niya.
Bilang magulang, dapat pangaralan mo siya at turuang rumespeto sa kanyang kapwa. Responsibilidad mo rin yun sa anak mo. At hindi lang yung pagtatrabaho para mapakain siya at maibili ng pangangailangan niyang tungkulin mo bilang kanyang magulang. Sana naman maintindihan mo yung bagay na yon. At huwag mo masamain ang pagsasabi ko. Dahil nagmamalasakit lang ako. Papadudot, hindi ko akalain na ako pala ang mas lumabas na masama kahit na yung anak naman niya talaga ang mali sa ginawa nitong pambubuli. Hindi ko rin mapigilang madismaya sa asal ni Livia noong kinampihan niya pa ang anak niya at kinunsinte sa ginawa nito. Ilang araw din kaming hindi nagpansinan ng kinakasama ko pero nagkabatire naman kami, Papadudot. Katulad ng dati, pinagpasensyahan ko sila at pinalagpas ang mga nangyari. Kaya lang pakiramdam ko sa araw-araw na lang na nagdaraan ay nababawasan na ang pagmamahal ko kay Livia. Paulit-ulit kasi ako nadidismaya sa mga desisyon niya sa buhay. Sa ugali niya at sa pakikitungo niya sa akin. Isama niyo pa yung anak niya na kay bata-bata pa pero napaka-barumbado na. Isang beses nagsuggest ako na ipa-counseling niya ang kanyang anak pero na-offend si Livia. At sinabihan ako ng pagalit na hindi raw baliw ang anak niya para gawin ang mga bagay na yon. Nasabi ko na lang tuloy sa sarili ko na suko na ako at gusto ko na lamang kumawala sa aming relasyon. Papadudot. Bakit parang pinagbagsakan ng langit at lupa yung mukha mo? Marami lang akong iniisip at medyo malungkot din. Malungkot? Nako, ngayon ko talaga napatunayan na mas madamdamin pa kayo mga lalaki kaysa sa aming mga babae. Tao lang din naman kami mga lalaki para di magdamdam. Ano ba kasi yung dahilan kung bakit ka malungkot? Saka ano yung mga iniisip mo? Mapagkakakitaan ba yan? Pera na lang ba talagang mahalaga sa'yo? Hindi, pero mahalaga naman kasi ang pera. Ewan ko sa'yo, Han. Parang hirap na akong intindihin ka kasi di mo naman ako maintindihan. Paano kita maiintindihan hindi mo naman sinasabi ko anong iniisip mo? O kung meron nga ba talaga para malaman ko? Para lang sa kaalaman mo, hindi ako manghuhula. Gusto mo talagang malaman? Oo, sabihin mo. Iniisip ko lang naman na gusto ka na makipaghiwalay sa'yo. Ano? Anong ano? Bakit mo biglang naisip yan? Bakit mo gusto makipaghiwalay sa akin, ha? Kasi pagod na ako. Pagod na akong pakisamahan kayo ng anak mo. Ano ba kasing ginawa namin ng anak ko sa'yo, ha? Bakit bigla ka na lang napagod ginagawa naman namin lahat para maging okay tayo, di ba? Oo nga. Ginagawa mo kasi sabi ko. Kapag di ko naman sinasabi, wala kang ginagawa eh. Madalas minamasama mo pa yung mga sinasabi ko. Saan na lang ako lulugar niyan? Sige nga. Parang ang unfair naman na bigla mong gusto makipaghiwalay ng dahil sa bagay na pwede naman nating pag-usapan at ayusin. Pinag-uusapan naman natin, di ba? Pero palagi na lang ba ako yung mag-iisip ng pwede nating gawin para mag-workout ang relasyon natin? Kasi kung oo, gusto ko lang din malaman mo na napapagod na rin ako. Buti sana kung sinusunod mo lahat ng mga sinasabi ko. Karamihan dun binabaliwala mo. Bakit? Kasi di naman tayo kasal kaya parang wala akong karapatang magsalita sa pamamahay na to? Na hindi ko naman totoong anak yung anak mo kaya di ko pwedeng pagsabihin at itama? Kasi kung yun lang naman din ang tingin mo sa akin, mas mabuti pa nga na maghiwalay na tayo. Unfair na kung unfair, pero wala na akong pakialam. Please, Adler, huwag mo naman akong hiwalayan. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi mo na ba kami mahal ng anak ko? Mahal ko kayo, pero napapagod na nga ako. Hindi ko na alam kung anong tamang gawin. Kaya ang naisip mong solusyon yung pakikipaghiwalay? Oo. Pues dyan ka nagkakamali. Kung mahal mo ako, hindi mo kami bibitawan ng anak ko. Nangako ka sa amin na tatanggapin mo kaming mag-ina, di ba? Tinanggap ko naman kayo ah. Pinatira ko kayo sa bahay ko. Tinuring kong parang tunay na anak ang anak mo. Nangarap din ako na balang araw, mapapakasalan kita. Yun naman pala eh. Kaya bakit ka makikipaghiwalay? Pagod ka lang naman. Pwede pang mawala yan. Tapos marirealize mo na hindi ka makipaghiwalay sa akin. Hindi ko lang naman to naisip ng isang beses. Maraming beses ko na itong pinag-isipan bago ko sinabi sa'yo. Kaya nga desididong-desidido na ako. Pag-isipan mo pa ulit kahit isang beses.
Parang awa mo na. Huwag mo kong hiwalayan. Wala na kaming mapupuntahan ng anak ko pag umalis kami rito sa bahay mo. Alam mo namang hindi sapat yung mga kinikita ko para makapagsimula kami ulit, di ba? Tapos, nagbabayad pa ako ng mga utang ko. Sana lang kami pupulutin yan. Kawawa naman kami. Hindi ko na siguro problema ang bagay na yan. Lalo ginawa ko naman ang lahat para maging maayos ang pagsasama natin bilang pamilya. Kaya nga ako naman ang gagawa ng paraan. Huwag mo lang akong hiwalayan. Huwag mo lang kaming paalisin ng anak ko. Aminado naman ako na nagkulang din ako sa iyo eh. Sa atin kasi mas nananaig yung ugali ko, yung pride ko, kaysa intindihin yung mga pangangailangan mo. Kaya pangako ko sa iyo na magbabago na ako at pagsasabihan ko na rin yung anak ko. Gagawin kong lahat para maging mabuti na bata siya. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa iyo. Papa Dudut, totoo naman na mahal ko pa rin si Livia. Kaya hindi ako nakipaghiwalay sa kanya noong araw na yon. Pinagbigyan ko siya dahil naisip ko na baka masyado lang akong emosyonal. At kahit na sinabi kong pinag-isipan ko ng maraming beses, ang pakikipaghiwalay sa kanya ay natakot pa rin ako na baka magsisi ako sa huli dahil hindi ko inilaban. Kaya nga sinabi ko sa kanya na pumayag akong bigyan siya ng isa pang pagkakataon, bagay na pinagpasalamat niya ng husto sa akin. Ginawa ko rin ang lahat para kalimutan ang mga atraso sa akin ang kinakasama ko nang sa ganon ay makapagsimula kami ulit pero ako na lang siguro ang may problema. Ewan pero hindi na ako masaya. Ang totoo ay meron na akong ibang babaeng nagugustuhan. Single siya at walang sabit kaya nga tuluyan nang naubos ang natitira kong pagmamahal kay Livia. Gustong gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya pero naaawa ko sa pwedeng mangyari sa kanila ng anak niya sakaling umalis sila sa poder ko. Pero alam ko na hindi ko naman sila responsibilidad. Alam ko na medyo magulo at komplikado ang pinasok ko kaya sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong basahin sa radyo and more power and God bless sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Adler.